الحمد لله رب العالمين والسلام على من لا نبي بعده نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa ating nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, kapayapaan at ang pagpapala kasama ang lahat ng kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumahak sa kanyang landas hanggat sa araw ng paghukom. Ngayon mga kapatid ay nasa pangalawang pag-aaral na tayo bilang karugtong ng ating talakayin sa fiqh, kung saan pinag-uusapan dito ang mga batas ng ating relihiyong Islam. Ngayon ay kukunin natin ang mga pinagkukunan ng batas ng Islam. So, ang ating relihiyong Islam ay batas na mayroong pinagkukunan bago ito ituro, ipaalam sa mga tao. At ang batas na ito mga kapatid ay nararapat na dito lamang iikot sa ating mga babanggitin. Kaya malayo ang pagkakaiba ng batas na ginawa ng isang bansa at sa batas na napapaloob dito ang lahat o saklaw ng ating relihiyong Islam. Una na pinagkukunan ng ating batas o ibinabasi ang mga batas ng ating relihiyong Islam ay ang Quran o ang banal na aklat ng Allah. Ito ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanyang salita, sa kanya nang galing, ibinaba sa huling sugo at propeta ng Allah na si Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan at ang pagpapala sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito nilikha ni numan. Hindi ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay salita ng Allah at hindi niya nilikha. Kasi magkaiba kapag tinawag natin na salita at nilikha. Lahat ng nakikita natin sa kalawakan ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi kabilang dito ang Quran. Kasi kung sinabi natin na ang Quran ay nilikha ng Allah, pwede itong mabago. Pwedeng madagdagan. Pwedeng mabawasan. Kaya bawal na sabihin natin na ang Quran ay salita ng Allah. Kaya ang ating mga ulama, ang sino mang nagsabi na ang Quran ay nilikha ng Allah, tunay na siya ay kafir. Tunay na siya ay hindi mananampalataya. Ang Quran ay walang labis, walang kulang. Mula nung ibinaba hanggang ngayon ay yan pa rin siya. Naayon siya, nababagay siya sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, pwedeng ipatupad ang batas nito. Kaya kapag sinabi natin ng Quran ay salita ng Allah, tapos na, nasabi na ng Allah. Hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan. Kaya pag sinabi natin ng Quran ay ang nilalaman ng binabasa natin. At yung ating binabasa na sinulat doon ng Quran, ang tawag doon ay mushaf. Ang nilalaman ng mushaf ay ang Quran. Bilang kaalaman, ang mushaf ay unang itinawag ito sa panahon ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Nung maipon ng Quran sa isang lagayan, ay tinawag ito ni Abu Bakar na mushaf. So ang pinagkukunan ng ating batas sa ating relihiyong Islam, ibinabase natin kung ano ang nilalaman ng Quran. Ano ang gagawin sa taong nagnakaw? Paano isagawa ang sala? Paano isagawa ang fasting? Paano isagawa ang Hajj? Ano ang mga detalya, ano ang hatol ng Islam dito? So minsan mababasa natin sa Quran ang nakalagay lang doon ay itayo ninyo ang sala. Yun ay nangangahulugan na obligado ang sala, na mayroon talagang ipinagutos ng Allah na sala.
Nabanggit din sa Quran ang mga pangalan ng mga propeta. Paano makikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang gagawin sa isang nagnakaw? Sa isang gumawa ng krimen? Sa isang nangalunya? At maliban pa dito. At minsan makikita natin sa Quran na hindi detalyado ang pagbanggit doon. So pangalawang pinagbabasihan natin ay ang sunnah o hadith. Ito ay ang mga salita, gawain, katangian, at mga bagay na pinahintulutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang sunnah o hadith, pagka hindi natin nakita sa Quran ang detalyadong paliwanag paano isagawang sala, paano isagawang hajj, paano isagawang fasting, narito ang sunnah. Itong sunnah o hadith ay siyang magpapaliwanag naman kung ano yung nasa Quran. Tuturuan kanya paano magsala. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Isagawa ninyo ang sala kung paano ko isinagawa ang sala. Kaya ang nilalaman ng sunnah or hadith ay ang mga salawikain o mga salita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mababasa natin ang sunnah, naruroon din ang kanyang mga ginawa. Ang katangian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Katangiang pisikal at katangiang pag-uugali. At mga bagay na kanyang pinahintulutan, hindi naman niya ipinagbawal pero hindi niya hinayaan na lang niya, hindi na siya nagsalita. Kagaya na lang halimbawa ang pagkain ng bayawak. Hindi siya nagsalita. Hindi naman niya ipinagbawal. So ang pangalawang pinagkukunan natin ng batas ng ating relihiyong Islam ay ang sunnah or hadith. At siyempre ang hadith at sunnah mga kapatid ay mahiwalay na aralin ito. Mayroon dito sa mga sunnah na hadith at hindi lahat ng hadith o sunnah ay malakas. Mayroon diyang kasinungalingan, gawa-gawa ng mga ligaw na sekta. Kaya maingat din tayo sa bagay na ito. So dito natin malalaman ang mga batas ng ating relihiyong Islam. Una sa Quran. Pangalawa sa sunnah. Minsan hindi natin madidetalye, mahahanap sa Quran. So, ipapaliwanag ito ng hadith. Pangatlo na pinagbabasihan natin ay ang ijma. Ano yung ibig sabihin ng ijma? Ang napagkaisahan ng mga mabubuting sinaunang ninuno o mga ulama. Pumapasok din rito ang isa pang mapananaligang pinagkukunan ng batas sa Islam. Ang qiyas. So, pang-apat dito ay ang qiyas. Pero unahin muna natin ang ijma. Ang ijma mga kapatid, ito yung bagay, sinang-ayunan, napagkasunduan ng mga ulama ang batas nito. Ang halimbawa, nagkasundo ang mga ulama na sunnah na magudo muna bago maligo ng obligadong ligo. Napagkasunduan ng mga ulama na ang zaka ng ginto at silver ay 2.5%. Napagkasunduan ng mga ulama na pinahintulutan na magsangla basta walang 5-6. So ang tinutukoy dito ng mga ulama ay ang mga nauna o sinaunang mga scholar. Kahit na mayroon sa panahon natin ngayon na hindi sumang-ayon, ay hindi ito matatawag na, hindi ito sisira sa tinatawag na ijma. Dahil ang ijma ay natapos na po noon. Kaya sa panahon natin ngayon ay wala nang matatawag na ijma. Sa mga batas na pinagkasunduan ng ating mga ulama. Kaya mayroong libro na ang nilalaman lamang ay usapin tungkol sa ijma. Kagaya halimbawa ng libro ni Ibn Abdul Barr at ni Ibn al-Mundhir at ni Ibn Hazm, Maratibul Ijma. So, mababasa natin doon sa librong yun ang mga batas na pinagkasunduan ng ating mga ulama.
Kaya minsan hindi natin mababasa sa Quran at hindi rin natin mababasa sa Sunnah, pero nagkasundo ang mga ulama sa hatol nito. Nagkasundo ang mga ulama sa hatol nito na ito ay haram, halimbawa. Nagkasundo ang mga ulama sa hatol nito na ito ay sunnah. So, yun ang ibig sabihin ng ijma. Nagkasundo ang mga ulama natin noon sa hatol ng bagay na ating pag-uusapan. At ang panghuli na pinagkukunan ng ating batas sa ating relihiyong Islam ay ang tinatawag na qiyas o paghahambing sa kahatulan ng dalawang bagay. Qiyas. Hindi nabanggit sa Quran, hindi nabanggit sa Sunnah, hindi nabanggit sa ijma. Halimbawa, ang sigarilyo. Hindi naman nabanggit sa Quran ang salitang sigarilyo, hindi rin nabanggit sa hadith, at hindi rin ito napagkasunduan ng ating mga ulama, pero papasok sa qiyas. Dahil maraming dalil mula sa Quran at Sunnah tungkol sa nakakasira ng katawan. Huwag ninyong ilagay ang inyong mga sarili sa kapahamakan. So ang sigarilyo ay naihahambing sa mga nakakapahamak sa atin. Wala taqtulu anfusakum, huwag ninyong patayin sabi ng Allah ang inyong mga sarili. Papasok ang sigarilyo sa qiyas dahil pinapatay mo ang sarili. Naihahambing ang sigarilyo doon sa pagpatay sa sarili. Nabanggit sa Sunnah ng pinagbabawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagsasayang ng pera. Qiyas, naihahambing ang sigarilyo doon sa pagsasayang ng pera. So yan po ang ibig sabihin ng qiyas. Maihahambing ang isang bagay na ito sa nabanggit sa Quran at hadith pero hindi nabanggit yung ng hayag yung salitang yun. Ang salita, ang bigas. Hindi binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang bigas, papasok sa 5-6 sa riba ang bigas. Kasi ang binanggit ng Propeta ay bunga ng datilis o ang tamar, ang trigo, ang barley. Hindi binanggit ng bigas. Pero naihahambing ang bigas sa tamar, barley, trigo. Dahil ang trigo ay nai-stack ng matagal. Ang trigo ay nakakain pang araw-araw. So, ganun din ang bigas. So, kaya papasok ang bigas sa 5-6 dahil sa qiyas. So, meron tayong mga ulama na hindi tumatanggap ng qiyas. At inshallah, madarating din kayo dyan pag mataas ng inyong level. Ang mga bagay na ito na binanggit ko sa inyo, ang Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ay lalawak din ang inyong kaalaman tungkol sa mga usaping ito pagka kayo ay nagpatuloy na sa pag-aaral at hindi kayo tumigil, malalaman ninyo ang mga detalyadong kaalaman tungkol sa mga usaping ito. So naway napulutan natin ng aral mga kapatid na ang ating relihiyong Islam ay ibinabase sa apat na ito. Ang pinag-usapan dito ay batas. Pero kung ang usapan ay akida o pananampalataya o paniniwala, dalawa lang po ang basihan natin. Ito lang po. Quran lang at saka Sunnah. Pero pag batas, itong apat. So, inshallah, alam niyo pagkakaiba. Pag batas, apat po ang pinagkukunan. Mga batas. Pero pag akida, paniniwala natin. Paniniwala ay umiikot lang sa dalawa. Quran at Sunnah lamang mga kapatid. Kaya sa batas ng Islam, hindi po tawang gumawa sa ating batas. Hindi po tawang gumawa, hindi po gobyerno, hindi po congressman, hindi po presidente, hindi po senador. Kasi ang batas ng Islam ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung titingnan natin ang ijma, hindi ito gawa-gawa ng mga tao dahil ang pinagbasihan din nila mula rin sa Quran at Sunnah. Ayon sa pakahulugan, ang qiyas ay nagmula din sa Quran at Sunnah. Hindi ito gawa ng mga tao lamang o ng ating mga ulama. Kundi nakabase rin sila mula sa Quran at Sunnah. Kaya lang hindi siya naging hayag mula sa Quran. Pero doon pa rin nila kinuha ang hatol ng ijma at ng qiyas. So hanggang dito na lamang naway napulutan natin ang aral. Ang tinalakay natin ngayon. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.